Nagpupunta ng beach, di ba? Katulad sa ating sister, di ba? Nagpunta siya sa beach, di ba? Ganon, uso talaga pag summer. Yung magtampisaw. Pero alam mo ba, na di mo na kailangang pumunta sa kahit saan. Dahil, every day, we are in a journey. Our life is a journey. Naniniwala ba kayo doon? So kahit tulog ka, kahit nandito ka lang sa pintor or sa bahay nyo, alam nyo ba na nasa journey kayo every day? So may clue na ba kayo sa kung ano yung ikikwento ko sa inyo? So wala pa? So walang nakapag-review? So, ito yung journey ng mga Israelites to the promised land. So ngayon, fasten your seatbelt dahil tayo ay maglalakbay sa Ehipto. Okay, ready na ba tayo maglakbay? Sige, saglit lang po Sige po, ipapakita ko po sa inyo ang lugar, ang mapa ng Sige po, paki-next po. Paki-next slide po. Medyo lang, no, maliit lang. So, dadalhin ko kayo. Hindi pala siya Papatay nga yan ng ilaw. Sige, tuturo ko na lang. Hindi ko aba. Ay, hindi ako na. Okay, sige. Nagsimula ang lahat sa Ehipto. So, nagtataka ba kayo kung bakit galing ang mga Israelites sa Ehipto? May idea kayo kung bakit nandun sila? Magkakaroon kayo ng idea kung nakinig kayo ng preaching last week. Ang preaching last week is about kay Joseph. So si Joseph talaga ang may kasalanan kung bakit napunta sila sa Ehipto. Kasi 'di ba si Joseph, 'di ba siya yung naging second to the highest sa kay Pharaoh. Tapos nung time na dumating yung mga kapatid niya, tapos pinasundo niya rin yung pamilya niya, buong angkan niya. Kaya sila ay pumunta sa Ehipto. Layo, no? So, tayo ay teacher for today. So, eto yung Ramesses. Diyan, naninirahan yung Pharaoh. Tapos, dito naman naninirahan yung mga Israelita. Kuya, pwede nyo bang i-zoom ng konti? Eto sa Goshen. So, doon sila nanirahan. So, tapos, ang nangyari nun, di ba? Ang nangyari nun, eto palang itong river na to, dito sa Goshen, papuntang Ramesses, diyan ipinaanod si Moses. Para alam nyo lang, diyan banda. So nakita siya ng anak ng Pharaoh. So inampon siya. Diyan siya banda. Ito yung tahanan nila. Tapos, ang nangyari, yan, good. Kita nyo na ba? Mahirap pa rin tignan or, sige, kayo na mag-adjust. So, ayan. So, nung lumaki na si Moses, tinawag si Moses para i-deliver yung mga Israelites. Kasi 400 years. Kasi, nung namatay kasi si Joseph, di ba kilala si Joseph na siya yung naging naging dahilan kung bakit na
yumaman talaga ng husto yung Ehipto at naligtas yung Ehipto sa famine, sa kagutuman. So, nung time na yon na nainampon siya, lumaki siya, ang nangyari, 'di ba, nagkaroon siya ng encounter kay God doon sa burning bush. Tapos, tinawag siya na ikaw yung mag-deliver sa mga Israelites. Kasi nga, 400 years talaga na inalipin sila. Kasi nga, wala na yung Pharaoh na yun nga, yung nagtalaga kay Joseph. Kaya yung mga next na generation ng mga Pharaoh, hindi na nila binalikan yung history kung ano yung ginawa ng mga Israelita. Kaya ang ginawa nila, dahil ito ang mga Israelita, pwede nila tayong sakupin or patayin, ganon. Kasi nga, mas madami talaga ang mga Israelita. Kasi grabe talaga. Kaya nga, nung time na yon, pinagpapapatay yung mga sanggol. Kasi nga, parang na-threaten yung Pharaoh na, tawag dito, na-threaten yung Pharaoh na baka mamaya sakupin yung Ehipto. So, wala na sa isip ng Pharaoh na yung ginawa ni Joseph. So, kaya nung time na yon, so dito, pumunta si Moses sa Ramesses. Taga dito yung mga Israelita. So, di ba nagpadala si God ng 10 plagues? Kasi sobrang kulit talaga ni Pharaoh hindi talaga nakikinig Tapos, nung time na pinayagan na talaga sila na umalis, dito muna sila sa Sokot. Diyan muna sila nagstay. Tapos, wag nyo lang intindihin itong red na to. Kasi, naghanap ako ng mapa kasi sa Google. Kaso, ang hirap talagang makita yung Ito lang yung medyo mas malapit. So, alam nyo ba, nung nandito na sila sa Sokot, alam nyo ba, mas malapit naman talaga yung nila tatawiran lang nila Ayan Pero, ang pinadaan sila ni Lord dito banda sa baba. 'Di ba? Bakit? Kasi kung dito sila, banda, tapos hinabol sila dyan pa lang, babalik talaga sila sa Ehipto. Pero kapag dito sila hinabol, mapupush talaga sila na tumawid. So sa Red Sea na yan, nung nandyan na sila, nandun na humabol na yung mga kampo ni Pharaoh. Tapos, dito banda hinati na ni God yung dagat. Tapos, nakatawid na sila. Tapos, dito na siya sa wilderness of Shur. Di ba pwede namang dumiretso sana, pero ayun, pumunta siya dyan. Sa Mara, dito yung si Moses ng tungkod niya para magkaroon ng tubig. Tapos dito naman may spring sa Elim. Sa wilderness of Sin, dito naman sila yung nagreklamo sila na nasa Ehipto, puro meat yung kinakain nila. Pero nung naglalakbay sila dito, puro mana na lang. Tapos nagreklamo sila, kaya binigyan sila ng quail ni God. Tapos, next nun is nagpunta sila sa Mount Sinai. Itong Mount Sinai, dito binigay yung 10 Commandments. Tapos, paakyat nga Next is yung Kadesh Barnea. Dito sila nagstay nung nagpadala sila ng spies papuntang Espiya sa Kanaan. Natignan nyo kung ano yung meron doon sa Kanaan. Tapos, dahil nga yung ibang spies, yung mga espiya natakot, ang nangyari, umikot-ikot-ikot sila dito.
Isipin nyo, malapit lang naman pala sana. Mamikot-ikot-ikot pa sila dito. Tapos, hanggang sa, ang next dito, 40 years sila umikot-ikot sa wilderness. Tapos, pumunta sila sa Moab Plains. So, dito banda, dyan banda, pinatanaw lang ni Lord yung promised land kay Moses. Kasi ka-straight niya yung Jericho. Yan. Tapos, after nila dyan, si Joshua na yung nag-lead. Tapos tumawid sila sa Jordan River. Dito dapat yung Jordan, wag niyo tong anuhin, dapat nandito siya sa taas. Jordan River. Tapos pagtawid nila sa Jordan River, nandito yung Jericho Wall. Tapos ito na yung Promised Land. So ayun, nakarating na po tayo ng Promised Land. So, medyo naintindihan niyo po ba ang mapa? Alam niyo po ba na, okay na po kuya, pabalik na po sa tunay niyang kalagayan. Alam niyo ba na ang layo daw, ang distance daw ng galing sa Egypt to Canaan is, kuya, pa-open nga ng lights, yeah. Yan. Ang sabi nila, mga 400 to 500 kilometers lang naman talaga siya, straight. Pero umabot sila ng 40 years, no? Tapos, pero kung lalakaran daw yung mga pinaglakaran nila, aabot daw yun sa 1,200 kilometers. Sa mga nagda-drive po dito, alam niyo kung gaano kalayo yun. So, ni-research ko sa Google kung gaano ba siya kalayo. So, pag galing sa Quezon City, yung layo ng mga 500 kilometers ay sa Pagudpud na po, sa Ilocos. So, kung sino po nakapunta doon, napakalayo po noon, mga ilang oras po yung biyahe doon eh. Mga ganun po siya kalayo, kapag straight lang yung lakad nila. Pero dahil yun nga, paikot-ikot sila sa wilderness, so tumagal. So, ayun, nandito na tayo sa So, ano kaya ang matututunan natin sa journey na to? Next po. 3 things that we can learn from this journey. So, una po is God starts. So, He initiates the journey. So, He sends Moses sa Exodus chapter 3, verse 7. Ang sabi dito, next mga kuya. Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. So, after 400 years na naging slave yung mga Israelites. So, isipin nyo, kahit pala sobrang tagal ng panahon, hindi pala balewala kay Lord yung mga nangyayari sa buhay natin. Updated si Lord palagi at nagki-care talaga siya sa bawat isa. So, sabi nga, pabalik nga ako, He sends Moses, so pinadala niya si Moses, tapos kinonfront niya si Pharaoh, tapos nag-perform siya ng miracles, sobrang daming miracles, tapos binuksan niya rin yung Red Sea. So dito, malalaman talaga natin na it was God's idea. May mga sinisimulan siya sa buhay din ng bawat isa na iniisip natin na paano ba ito sisimulan, Lord? Or ito ba talaga, Lord, yung mo sa akin? Pero pag si Lord nagsabi na ito yung sinimulan niya sa buhay natin,
Hindi mo yun idea. It is God's idea. Si Lord ang may author nun. So siya ang magsisimula. Siya ang gagawa ng paraan, ang mag-help para masimulan ang bagay na yon. So, siya ang author ng bagay na yon. So, pangalawa po, God sustains. So, nung nasa wilderness na sila, God carries them sa journey. So, katulad din sa atin, di ba, pwedeng ganun din, pwedeng nasa wilderness din tayo, na minsan, parang nandun tayo sa situation na halos walang-wala, na parang ang meron lang talaga, ang baon lang talaga tayo is yung faith lang at si Lord sa paglalakbay. May mga ganong times, no? Nung nasa wilderness nila, pag sinabi po nating disyerto, nakakita na ba kayo ng disyerto sa TV? Sabi, nung nagkwento yung tita ko, kasi nag-work siya sa ibang bansa, at puro disyerto yung sabi niya, ang hirap daw pala talaga doon. Kasi minsan yung daan, pwede kang mawala sa daan kapag walang mga signal, ganon. Tapos, wala din dong masyadong puno. Di katulad dito sa atin na may mga puno, no? Doon talaga, wala. Pati yung mga cactus daw meron. Tapos, wala ding mga tubig. Halos tuyot talaga siya. So, isipin mo, after nung dumaan sila sa Red Sea, syempre miracle yun. Grabe yung miracle ni Lord, no? Dumating yung wilderness. Walang direksyon. Ito nga yung journey nila na walang mapa eh. Di ba ang hirap kapag pumunta sa isang lugar na walang mapa? Kasi pwede ka talagang maligaw, di ba? So, pero si Lord kasi ang mapa nila dito. So, meron silang daily dependence. Yung pagkain nila, si Lord nagpo-provide. Nagpapaulan si Lord ng mana. Grabe, no? Pinapaulan yung pagkain. Samantalang ngayon, no? Ang hirap-hirap bago maka ng pagkain, di ba? Dati, pinapaulan lang. Tapos nagrereklamo pa sila kung bakit yun na lang palagi yung pagkain. Hindi na nila pinag-iirapan. Isipin mo, maglalakad lang sila, matutulog, ganun. Tapos si Lord na magbibigay ng pagkain. Pero nagreklamo pa rin, no? There was no permanent food, but God gave manna daily. There was no clear water, but God brought water from the rock. So, grabe, no? Pwede pala doon, no? Sa rock. Grabe, no? Grabe yung miracle ni Lord. Kasi wala naman talagang water sa disyerto eh. Pero kahit disyerto pa yan, kung saan ka ngayon, kahit walang tubig, makakapag-provide si Lord ng napaka-imposible. Di ba, inisip mo, imposible, kayang gawin ni Lord ng posible. So, meron din dito, there was no map, but God gave a cloud by the day and fire by the night. No. Alam niyo ba na sobrang init daw sa disyerto? Siyempre, walang mga puno eh. Tapos iba pa yung hangin nila doon. Sobrang init daw talaga, para kang nasa pugon. Ganon yung init nila. Iba sa atin ngayon. Though mainit, pero mas malamig pa to kaysa sa kanila. So, wala silang mapa, pero alam niyo ba, ang nakakatuwa dito, may nagpapayong sa kanila na clouds. Hindi sila talaga naaarawan. Grabe, no? Kahit wala pang sunscreen nun, no? Grabe, wala pang sunblock. Pero talagang iningatan ni Lord yung mga Israelita, no? Naglalakad sila. May parang umbrella. Tapos yun yung sinusundan nila. Pag pumunta dito, pupunta din sila doon. Ganon.
Tapos paggabi naman is meron namang fire din. So, yun, kahit walang kuryente, di ba? Grabe, si Lord ang nag-provide. Pero, nag-complain pa rin sila. Nag-doubt pa rin sila. At, nagsabi pa sila kay Moses na, buti pa dun sa Ehipto. Ganito. Samantalang inaalipin sila. So, may mga pangyayari din ba sa buhay mo, buhay natin na inisip natin parang mas mabuti pa yung dati. Pero alam nyo ba, actually itong part na to, pa-next nga ako kuya. Next pa. Sabi nga, a journey has a starting line, a middle ground, and a finish line. So, ang sabi nila, ang journey daw is from point A to point B. Pero hindi nila nire-recognize na malaki yung parte ng nasa gitna. Kaya nga, ayaw na ayaw ng mga tao kapag nandun pa lang sa kalagitnaan. Kasi nandun yung hirap, nandun yung ayaw mo talaga yung mga nangyayari, nandun yung hindi mo alam kung kailan ito natatapos, di ba? May mga ganong part. Pero alam nyo ba na sa gitna daw na part, yun ang pinaka-importante. At kasi madami kang natututunan dun eh. Hinuhubog ka ni Lord at bukod dun, mas nakikilala mo si Lord. Kasi kapag walang-wala ka, dun mo na-experience na si Lord ang nagpo-provide. Kapag walang-wala ka, kapag may sakit at karamdaman ka, or ang pamilya mo, pag walang-wala ka, dun mo mararanasan na si Lord talaga ang nagpapagaling, di ba? Kapag naguguluhan ka, di ba, hindi mo alam kung ano yung gagawin. Pero si Lord talaga ang nagbibigay. Dito mo talaga makikilala. Sabi nga, dito daw mas active si Lord sa miracles niya. So may mga times, no, iniisip natin pag nasa wilderness, parang tahimik si Lord. Pero, hindi man natin siya, kasi sabi nila sa wilderness daw, parang di mo masyadong ma-feel yung ano. Pero sa totoo lang, mas madaming ginagawa si Lord kapag nasa wilderness tayo. So, hindi tayo inaabandonan ni Lord. So, isipin nyo yun. Parang tayo yun eh, yung mga Israelita, nasa wilderness tayo. Nagbibigay si Lord ng mana, hindi natin napapansin kung anong klaseng mana yun. Pwede yung ibang klaseng mana ngayon. Pwede yung katabi mo yung pinoprovide ni Lord, di ba? Nako, baka may... Or pwede rin ikaw yung pinoprovide ni Lord sa ibang tao. Diba? Ganon. So, iba na yung mana ngayon. So, iba rin yung water, iba rin yung clouds. Pero, the same pa rin yung ginagawa ni Lord. Nandun pa rin siya, gumagawa pa rin siya kahit hindi natin napi-feel minsan or hindi natin masyadong na-appreciate. Actually, itong part na to, ito yung pinakaayaw talaga ng madami. Kasi dito, parang napi-feel ng bawat isa na inaabandon na ni Lord. Pero, ang totoo niyan, hindi. Kasi ito yung pagkakataon para lumalim ka kay God. Ito yung pagkakataon sa part na to, ito yung pagkakataon para lumago ka, yung character mo, yung pagiging katulad kay Kristo. Kasi, yun yung mahalaga eh. At ito naman, so, number 3, ito na po yung last. So, mabilis lang po tayo. God finishes. So, kung ano man yung sinimulan niya, sinatapos niya talaga. So,
tinapos niya sa Kanaan. So, he completes what he started. So, kahit ang daming nangyari sa wilderness. Ang dami ring mga ang dami rin nilang mga nawala. Ang dami ring mga pagsubok si Moses dahil sa complaints ng mga tao. Tapos, ang dami ring mga unbeliefs. Pero kahit ganun pa man, so sabi nga dito, even when they complained, failed, and doubted God, tinapos pa rin ni Lord. Ganun si Lord ka-faithful. So, nakatawid sila sa Jordan River. Actually, nung tumawid na sila dito sa Promised Land, wala na si Moses. So, kanina pinakita ko kung saan banda yung doon lang siya pinatanaw ni Lord. Isipin niyo, sobrang lapit na talaga ng Promised Land, pero pinatanaw lang siya ni Lord. Dahil may disobedience siya. So, dito makita natin na kahit man wala na yung leader nila, nag-provide pa rin si Lord ng ibang tao para makatawid sila at makapunta pa rin sila sa Canaan. So, they crossed the Jordan River. Kanina pinakita ko yung Jordan River. Tapos after nun, nawasak rin yung wall of Jericho. Tapos napaka-imposible nun. Talagang hinarap din nila yung mga giants. Pero pinulfill ni Lord yung promise niya. Nakapunta pa rin sila sa Promised Land. So si Lord ang nag-provide ng lahat ng kailangan nila para makarating sa Promised Land, no? Sabi nga sa Joshua chapter 21 verse 45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Ayan, not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. So, ibig sabihin talagang, kahit anumang mangyari, gagawin ni Lord kung ano yung pangako niya. Tutuparin niya. Tatapusin niya kung ano yung sinimulan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So, dito, it took 40 years to fulfill God's promise. So, minsan, it takes time. Kasi, di ba, yung mga Israelita, laging reklamador, kaya, di ba, ang hirap pag may personality tayong na reklamador, kasi nga, mas lalo pala tayong nade-delay, no? Kaya maganda na lagi tayong grateful, di ba? Maayos yung heart natin para diretso lang sana, no? 400 to 500 kilometers lang dapat yung lalakaran mo, no? Pero, dahil nga sa katigasan ng ulo, yun, nagda-doubt tayo, na umiikot-ikot tayo katulad ng mga Israelita. Umiikot-ikot lang tayo sa wilderness. Ganun yung nangyayari, di ba? Kahit matagal, kahit madaming struggles, kahit madaming opposition, kahit hindi mo alam kung kailan matapos ang paulit-ulit na sitwasyon, God is faithful to finish it. It is not your responsibility. Though, hahayaan ka ni Lord na mag-cooperate, pero hindi yon yung mismong, hindi yon yung ikaw talaga ang magkikerry para ma-fulfill yung promise ni Lord. So yun nga, our journey is a story of God's faithfulness. So yung journey ng bawat isa, hindi to about sa atin talaga. Pinapakita sa buhay ng bawat isa yung faithfulness ni Lord. So, He is faithful in every journey. So ako rin, meron din akong testimony. So, bago ako pumasok talaga sa music college, nagpray ako ng ilang taon, mga 3 years. Tapos sabi ko na, Lord, gusto kong pumasok sa music school, hindi lang para sa sarili ko,
kundi para din talaga makapagturo ako ng maayos sa iba. Tapos ang nangyari, after 3 years, kung kailan naman pandemic, doon naman tinugon ni Lord yung promise niya. Yung nung pandemic na yon, wala talaga akong financial talaga, as in zero. Pero dahil may word si God na go, mag-aral ka. So, nag-enroll ako kahit wala pa akong pambayad. So, nung time na, naniningil na po yung registrar namin. Tapos sabi ko na, Lord, ikaw na talaga bahala kasi nga, if it is your will, it is your bill. Tapos, ano nangyari? After nun, may biglang nagpadala. At isipin nyo, yung nagpadala na yon, exact amount doon sa kailangan ko. Yung taong yon, hindi niya alam yung kailangan ko. Hindi ko yung sinabi sa kanya na ganito yung kailangan ko. Talaga si Lord talaga yung gumawa ng paraan. And so tayo din, no? Di ba? Gagawa rin, kaya din gawin ni Lord yung ganung bagay, di ba? Tapos, sabi nga ni God, binigay sa akin ni God, is itong verse na to, He will finish what He has started. So, yung Philippians 1:6. Tapos, nung nag-second year ako, nagkaroon na naman ako ng problema kasi nga, pinag-on-site kami sa trabaho. So, kapag sa music school kasi, may mga times na may kayo, yung ika-clap nyo talaga, yung rhythm, ganon, sa teacher nyo, tapos nag-online class ako, tapos kinakabahan ako noon kasi baka mahuli ako ng boss ko, tapos nahuli niya nga ako. Mas lalo akong kinabahan. Pero, nung nahuli niya ako, ang sinabi niya lang sa akin, ano yan? Tapos sabi ko, nag-aaral po ako, sir. Tapos sabi niya sa akin, good yan, good. Tapos, simula nun, nung nag-onsite ako, lahat ng mga maiingay sa paligid ko, lagi niyang sinasaway. Sinasabi niya na, huwag kayong maingay kasi nag-aaral si Thea. Ginaganon niya yung mga ka-office mate ko na maiingay. Tapos, pinapagamit niya pa ako ng conference room para doon ako minsan mag-exam, ganyan. Tapos may one-on-one kami ng teacher ko. Kaya sobrang intindi rin ang favor ni Lord. Tapos nung third year college naman ako, doon ako nawala ng work. At doon din mas tumaas yung babayaran sa tuition. Tapos, pero nung time na yon, sabi ko, ikaw yung nangako, Lord eh. Ikaw yung nangako, kaya ikaw yung tutupad ng pangakong ito. Tapos, nung time na yon, mga siguro 2 linggo wala akong work. Tapos, nung nagka-work na ako, sakto din talaga na mga ilang buwan pa saka naningil yung registrar. Medyo nakalimutan niya, kaya ayun, nakapagbayad pa din. Tapos, nung time din na yon, nagkasakit din ako. 'Di ba sa thyroid ko. Tapos, nung nagkasakit ako noon, hirap akong huminga. Isa pa naman sa pinaka-requirement is yung breathing sa pagkanta. So, a week bago yung mismong voice exam namin, kasi yung voice exam namin, haharap ka sa mga panelist. Para kang nag-audition, haharap ka sa panelist, tapos bubunot sila ng song, tapos yung paghinga mo, bibilangin nila yan, yung diction mo, talagang aanuhin nila yan, kasi minsan may mga Italian, may mga ibang language yung kinakanta namin. Tapos, nung time na yon, a week before yung voice exam namin, bumalik yung maayos na paghinga ko. Kaya grabe talaga, nung time na yun, nakapag-exam ako at pumasa din ako. Pero hindi pa doon nagtapos. Kasi 4th year ako, yun nga, dahil nga sa bagong work ko, dahil sa events, alam to
Ate Michelle, Sis Michelle, kapag sa events ka, halos hindi ka makakaupo. Tapos, may mga times na kapag nandun kami sa event talaga, ongoing na yung event, tapos biglang magsasabi yung teacher na, open na yung yung link para sa exam, mga ganon. Tapos, pumapasok ako sa CR, ganyan. Tapos talagang gumagawa si Lord ng way para matapos ko siya, mag-graduate, makapag-graduate talaga ako. Kaya doon ko napatunayan na kung ano yung sinimulan ni Lord, talagang tatapusin niya kahit mahirap, kahit minsan nawawalan ng pag-asa, minsan nawawalan ka rin ng gana kasi minsan tao ka nga lang din. Kapag may mga dumating na pagsubok, may mga times at tendencies talaga na nawawalan ka ng gana kapag nadidisappoint ka, di ba? Pero, nung time na yon, yun nga kahit may mga ganong struggle, sabi ko na yung bagay na ito is hindi ito para lang sa akin, kundi ito ay sa iyo, Lord eh. Kung ito yung kalooban mo, dapat noon pa pinatigil mo na ako. Pero pinaabot mo pa ako ng second year, ng third year, at take note, nag-work pa ako noon full-time, at nagmi-ministry rin ako dito sa Montalban. At galing kami sa Quezon City. And yung lakas na binigay ni Lord sa akin, habang nung naggagamot ako, yung kawalan ko ng pinansyal, si Lord nag-provide talaga. Kaya, mga kapatid, kung ano man yung mga sinimulan ni Lord sa buhay ng bawat sa atin, alam kong siya rin yung magtatapos nun. Si Lord yung magsusustain nun. Tsaka itong word na to, alam nyo ba, so sabi ko, parang ang hirap nitong tapusin kasi nga, ang dami talagang distractions. Ang dami talagang sa paligid. Pero sabi ko, katulad nga sa binigay mo sa akin na word, God, kung ikaw yung nagsimula ng paggawa ng preaching na to, ikaw yung magtatapos. So natapos ako ng madaling araw at glory to God dahil siya at siya pa din talaga yung nagsusustain ng kalakasan. Ilang oras man ang tulog ko, pero salamat sa Panginoon sa kalakasan na ipinagkaloob niya sa akin. So tayo po ay tumayo. So ito pa lang ang conclusion. Your journey is secured not by your strength, but by God's faithfulness. Hindi yon sa kakayanan mo. Huwag kang tumingin sa kakayanan mo, pinansyal, kalakasan, karunungan, kundi tumingin ka sa faithfulness ni Lord. God doesn't just start your journey. He stays with you. Sasamahan ka niya, isusustain ka niya, at igagaranti niya na tatapusin niya kung ano yung sinimulan niya. He is committed to finish it. So, ngayon po ay sige po. Sige, tayo ay lumapit sa Panginoon. So, kung ano man yung mga bagay na yon na kung nandun ka pa sa Egypt, kung saan nagsimula si Lord, kung nandun ka sa wilderness, isuko mo yan kay God. Kung ano man, kung saan ka nahihirapan na journey na yan, kung nandun ka na sa promised land, purihin si Lord. So, minsan, parang gusto nating mag-stop na lang sa middle, sa sobrang hirap ng journey, sobrang nakakapagod, sobrang ang daming pagsubok, simula nung nakilala ko si God, diba? Minsan may mga ganon. Pero minsan, hinahayaan lang ni Lord yung mga bagay ng mga pagsubok para mas lalo natin siyang makilala. Mas lalo tayong mahubog, mas lalo tayong maging kawangis ni Kristo. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Isuko natin yung mga bagay kung saan tayo nahihirapan.
Ano man mga pagrereklamo natin, isuko natin yan sa Panginoon. Hayaan natin siya na hulmahin tayo. Hayaan natin siya na kumilos sa journey natin na ito hanggang sa lupang pangako. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We honor you, God. You are our provider, Lord. You are the one who sustains us, O God. Kayo nagpapalakas sa bawat isa, Lord. Kailangan ka namin, Panginoon, sa journey na ito, O God. Hindi namin kaya, Lord. It is not by might, nor by power, but it is all by your Spirit, Lord. It is all by your faithfulness, O God. Na kahit anumang mangyari, Lord, tutuparin mo kung ano yung pangako mo, O God. Kayo, Panginoon, ang patuloy, Lord, na kumilos sa buhay ng bawat isa, ano man ang kabigatan, O God, ng bawat isang narito, Lord. Patuloy, Panginoon, na sila inyong palakasin, O God, bigyan ng kapayapaan, kapanatagan ng loob, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Lord, na maisuko sa inyo, Panginoon. Ano man, Lord, yung mga nagpapabagal sa kanila, Lord, sa pag-move forward, Lord. Ano man, Panginoon, O God, ang humahad lang sa kanila, Lord, para makarating sa promised land. Alisin mo ang mga pag-iisip, Lord. Mga negative thoughts, O God. Kayo po ang patuloy, Panginoon, God, na kumausap sa bawat isang naririto, Lord. Dalalaman mo, God, ang kondisyon, O Lord, ng puso ng bawat isa. Ang kondisyon, O God, ng spiritual journey ng bawat isa, kung saan na sila ngayon, Lord. Kayo ang nakakaalam, O God. Katulad, Panginoon, ng mga Israelita, Lord. Patuloy kami, O God, na nagsusumamo sa inyo, God, na kayo ang patuloy na magpo-provide, Lord, ng daily manna namin, O God. Kayo, Panginoon, ang magpo-provide ng fire, Lord, at night. Panginoon, at clouds in the day, O God. Kayo pong patuloy, Lord, na mag-sustain sa bawat isang mga nangihina, mga naging tigang, Panginoon, God. Yung passion, yung desire sa inyo, yung faith sa inyo, Lord God. Patuloy i-restore mo, Panginoon, God. Sa mga hindi nagpatuloy, Panginoon. Sa mga nagsimula lang, Lord God. Patuloy, Lord, kayo ang mag-restore sa bawat isa, Lord. Kayo ang patuloy, Panginoon, panumbalikin mo, Panginoon, yung desire ng bawat isa na magpatuloy, Lord God. Na kahit anumang mangyari, Panginoon, kahit anuman ang aming mga nakikita, nararanasan at nararamdaman, Panginoon, ay magpapatuloy kami hanggang sa makarating kami, Lord God, sa lupang pangako, Panginoon. Hindi namin alam, Panginoon, kung gaano pa katagal, Panginoon, pero kami ay nagtitiwala sa iyo ng lubos, Lord. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, kung ready na ba ang bawat isa na tanggapin yung promised land, Lord. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, God, dahil, Lord, kung hindi man kami handa, Panginoon, alam namin, O God, kapag natanggap namin, Panginoon, yung promise lang na hindi kami handa, maaaring kami ang mawala sa inyo, Lord God. Kaya, Panginoon, patuloy, Lord, na kayo ang mag-mold sa bawat isang naririto, Panginoon, God. At patuloy mo ipaalala sa bawat isa, Lord God, na hindi niyo po sila kinalimutan, Panginoon. Katulad ng mga Israelita, Lord. 400 years, Panginoon, sila na umiiyak, Lord, sa slavery, Lord. Sa bagsik, Panginoon, God, at pait, Lord, ng kanilang mga dinanas, Panginoon, sa Ehipto, Lord God. After 400 years, Lord, tinugon mo, Panginoon, God, ang kanilang mga pagsamo. Ganun din, Lord God, sa bawat isang naririto, Lord God. Alam ko, Panginoon, na nakikita mo, Lord, at hindi mo sila kinakalimutan, Panginoon, lahat, Lord, ng pain nila, Lord. Lahat ng pinagdaraanan nila, Panginoon, ay hindi baliwala sa inyo, Panginoon. Alam kong parte lang po ito ng kwento, God. Pero, Lord, alam namin, Panginoon, kahit ano pa mang mangyari, Lord,
Mananatili kang tapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Mananatili kang tapat sa iyong pangako, Panginoon God. Kaya Lord, kayo ang patuloy, Panginoon, mag-empower sa bawat isa sa amin, Lord. Kayong mag-help, Panginoon, sa bawat isa na ma-align, Lord God, sa journey namin. Kung nawawala man kami sa tamang landas, Panginoon God, kayo ang mag-align sa bawat isa, Lord God. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord God. Lahat, Panginoon, ng kondisyon, O God, ng bawat isa, Lord. At pinupuri ka namin, Panginoon, ngayon pa lamang, O God, kahit hindi pa man namin nakita yung promised land, Lord. Pinupuri ka namin dahil ikaw ay tapat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil meron ka, Panginoon, God, inilaan sa bawat isa sa amin na pangako, O God. Maraming salamat dahil napakahalaga pala namin sa inyo, Lord. Mahal na mahal mo pala kami, Lord God. Salamat, Lord, sa lahat, Panginoon, ng iyong pagsuporta, Lord God, sa bawat isa, sa kabila ng aming mga paghihina, sa kabila, Panginoon, ng aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nariyan ka pa rin palagi at hindi mo kami sinusukuan. Dalangin ko, Panginoon, na turuan mo ang bawat isa, Lord, na huwag din pong sumuko kaagad kung saan man, Panginoon, na journey, Lord God, ang bawat isa, Panginoon God. Kaya kayo na po ang bahala sa bawat isa na nandirito, Lord God. Pinagkakatiwala ko, Panginoon God, ang buhay ng bawat isa, yung spiritual life, Lord. Yung intimacy sa inyo, God. Pati na rin po ang pinansyal ng bawat isa, Lord. At ganoon din yung health ng bawat isa, Lord. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa bawat isa. Nawa, Panginoon, na naman, Lord, ang aming mga napag-usapan sa umagang ito, God, ay hindi po namin ito makalimutan. Bagkos, Lord, manatili ito sa aming puso na kung ano man ang iyong sinimulan sa buhay namin, na ito ay iyong tatapusin. Ikaw ang magtatapos nito, Lord God. Ikaw at ikaw, Panginoon, hindi ito sa aming lakas, oh God, hindi ito sa aming karunungan, kundi ikaw, Panginoon God, ang magpo-provide ng lahat at hindi ka mapipigilan ng kahit sino, Panginoon God, sa pagtupad nito. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin, Panginoon, binabalik ang papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.